Una sa mga balita, nagpahayag ang Malacanang tungkol sa kontrobersiyang bumabalot sa sin tax bill. Ang ulat live mula kay Rocky Ignacio sa Malacanang. Rocky? Yes, maraming salamat, Cathy. Kumpiyansa nga ang Palasyo ng Malacanang na manatiling magandang working relationship sa pagitan ng ehekutibo at lehislatura, partikular na sa usapin ng sin tax bill. Sinabi ito ni Presidential Spokesperson Edwin Lacerda kung saan umaasaan niya ang Palasyo na yung government version pa rin ang maipapasa sa Senado para nga mabigyan daan ng mga programang pangkalusugan ng gobyerno. Well, number one, we were very straightforward in informing the public that this is an administration measure that we would like to see. This is the amount of, this is a health issue. This is the amount of revenues that we would hope to collect and to use for universal health care coverage. And I think it was a statement of the position taken by the Secretary of Finance. I don't think it should be taken in any way as endangering the relationship between the Senate and the executive branch. Sinabi ito ng Palasyo kaugnay sa naging aksyon ni Senate and Ways Committee Chairman Ralph Recto na magbitiw sa komite dahil pa rin sa kontrobersyal na sin tax bill. Batay kasi sa government version, 60 bilyong piso ang magiging dagdag na kita mula sa buwis sa alak at sigarilyo kumpara sa 20 bilyong pisong kita sa Senate version ni Recto. Ayon kay Lacerda, desisyon ito ng senador at walang kinalaman ang Palasyo dito. Number one, the decision to resign by Senator Recto is his own prerogative. We didn't have any hand there. I think based on the news accounts, there was a loud protest from the public regarding the sin tax measure that was, or rather the Senate committee report. But we leave it with Senator Recto. Nagsalita ang Palasyo sa usapin sa gitna na rin ng pahayag umano ni Presidential Legislative Liaison Officer Secretary Manuel Mamba ng pagkakaroon umano ng paglabi sa industriya ng alak at sigarilyo kaya umano mababa ang naging version ni Recto. Nauna na ipinahayag ni Senate President Juan Ponce Enrile na magsasagawa ng investigasyon sa nasabing issue. Handa naman ang Palasyo na makipagtulungan sa Senado. That's why we're trying to verify lang in what context he mentioned that. I mean, in fairness to Secretary Mamba. But Senate President already ordered or wants an investigation. So will you support this move to at least clear things out? Well, we will ask Secretary Mamba on that, and if there's an investigation, we will cooperate. Samantala, Kati, pinauubayan na ng Malacanang sa Senado ang pagtugon sa usapin. Nauna nang sinabi ni Secretary Lacerda na kukonsultahin ng Malacanang ang kanilang mga kaalyado sa Senado para dun sa pagpasa sa para na rin sa timeline ng pagpasa ng naturang panukala. Samantala, dun pa rin sa usapin na lumulutang ngayon tungkol sa umano'y pagpapalit na sa PDEA Chief na si Jose Gutierrez. Kanina may nakausap ang ilang members ng Malacanang Press Corps kung saan sinabi ni General Arturo Dakdak na siya daw po ay nanumpa na sa tanggapan ni Executive Secretary Paquito Ochoa. Pero ayon naman kay Presidential Spokesperson Edwin Lacerda, i-verify ito ng Palasyo at hihintayin pa rin natin ang official announcement ng Malacanang ukol dito. At yan po ating pag-uulat mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat, Rocky Ignacio.